Detalye po tayo sa pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Pasado alas 10:30 ng umaga, lumapit sa mga nag-aabang na media, mga abogado ni dating Pangulong Duterte at sina dating Labor Secretary Bello at Senator Go. Hindi agad sila nakapanayan dahil nagsimulang mag-chant ng Duterte yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang sabi ni Senator Go, hindi nila nakita si Duterte, pinigilan daw sila at sabi pa nga niya ay binawi raw yung mga hawak nilang pass. May dala raw silang doktor pati na ambulansya dahil may sakit ang dating Pangulo at ang sabi pa ng Senador may medical procedure dapat ngayong umaga si Duterte. Nag-aalala raw sila para sa kalusugan nito pero hindi raw sila nakalapit o pinalapit. Bago umalis ng airport, sabi ni Go, aalis sila para hanapin ang dating Pangulo. Ang sabi naman ni dating Labor Secretary Bello, nakausap pa niya si PNP Chief Romel Marbil. Humihingi raw siya ng kopya ng warrant of arrest. Ang ipinakita lang daw sa kanya ay isang dokumentong nakasaad ang pangalan ni Duterte at tirahan nito. Tulad ni Senator Go, masama ang loob ni Bello na hindi sila nakalapit. Bilang abogado ni Duterte, hindi rin daw pinalapit si dating LTFRB Chair Delgra. Violation daw ito ng constitutional right ni Duterte na dapat may kasamang abogado. Bago nito ay hinarang ng PNP sa lobby ang media sa may VIP arrival area dahil ang inaasahan kanina ay idadala sa may VIP arrival si dating Pangulong Duterte bago siya isakay sa sasakyan. Pero yung pala, kahit na naharang na, ay hindi rin naman pala nakalapit kahit na yung mga immediate close friends and staff ni Duterte. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sasampahan ng reklamo ng PNP Highway Patrol Group Region 7 ang isang lalaking vlogger sa Consolacion, Cebu. Sara, bakit daw? Rafi, kasunod yan ng mag-alakohol ang lalaking vlogger sa gitna ng kalsada. Lalo tuloy nag-traffic. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mabagal na ang daloy ng trapiko, pero isang vlogger ang tuloy pa rin sa kanyang content sa Consolacion, Cebu. Nag-alakohol o snail ang 29 anyos na vlogger na yan sa gitna ng kalsada. Lalo tuloy bumagal ang usad ng mga sasakyan sa kanyang likuran. Maya-maya ay tumayo na rin siya at tumakbo palayo. Paliwanag ng vlogger, wala pa siyang 20 segundo roon. Mga ilang jugog dakong pasaylo sa akong gibuhat nga di maayo gyud kay di gito siya maayo gyud kay nakakos kog public disturbance sa uban ba. Nay content sunod before ko mo-post ako na sige check og wala ba ko makadisturbo or makabuhat og sayo. Kahit humingi ng paumanhin, desidido pa rin ang PNP Highway Patrol Group Region 7 na sampahan ng reklamo ang lalaki. Bukod daw na nakaabala siya sa tao, delikado rin daw ang kanyang ginawa. Wala pang pahayag ang Consolacion LGU pero ipinatatawag na sa opisina ng alkalde ang vlogger para magpaliwanag. Nakatusok pa sa kaliwang bahagi ng katawan ng asong si Laila ang isang improvised na pana nang umuwi ito sa bahay ng kanyang amo sa Zaraga, Iloilo. Nanawagan ang may-ari sa aso sa social media para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Idinulog na rin ito sa barangay. Ayon sa punong barangay, iimbestigahan daw nila ang pagpana sa aso. Gagawa rin daw sila ng hakbang para hindi na ito maulit. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang may-ari kay Laila pero tumanggi siyang humarap sa camera. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ng isang offloaded passenger ng pataywan sana ang paraan ng pagtatanong ng isang immigration officer sa NAIA. Ayon naman sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern ang nasabing pasahero. Balitang hatid ni Nico Wahe, exclusive. Ready to travel na raw to Taiwan para sa 3-day 2-night vacation si Brazil C. Sa kanyang March 5 flight, nag-video siya sa NAIA Terminal 3 dahil sa excitement. Regalo raw ng asawa ang ticket to Taiwan. Pero ang planong pag-unwind, naging stressful daw matapos ma-offload. Pagdating po dun sa booth ng immigration po,
wala na pong tanong-tanong sa akin. Pinasunod na po agad ako nung immigration officer sa office nila. Tapos po, naghintay po ako ng mga ilang minuto bago po nila tawagin yung pangalan ko. So, bali, naghintay po ako. Pagkatawag po sa akin, sumunod naman po agad ako dun sa isang immigration officer. Dito na raw siya pinagtatanong ulit na parang may ginawang mali. Bigla po akong ginisa na, ipang ilang travel mo na to? Sabi ko, pangalawa po. Bali, sabi niya po sa akin, bakit ka pupunta ng Taiwan? Sabi ko, mag-aano lang po ako, mag-unwind lang po kasi po I have a depression din po this past month kasi po nakunan po ako. I had a miscarriage po before. Hinala niya may kinalaman ito sa naunang offload incident niya noong October 2024. Papunta raw siya noon ng Hong Kong kasama ang kanyang mga kaibigan nang i-offload din sila ng immigration. Pero nakaalis na raw silang magkakaibigan noong November 2024 pa Hong Kong at dumiretso sa Jeju Island sa South Korea. Noong pauwi, nag-connecting flight pa sila via Taiwan. Ang hindi pa niya raw nagustuhan, ang mga tanong na tingin niya ay hindi na kailangan. Tulad ng, may anak ka ba? Pahingi ng bank statement mo? May asawa ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Nung sinabi ko po na nasa government po yung asawa ko, bigla po siyang nagtanong na, anong ranggo ng asawa mo? Trauma raw ang inabot ni Brazil sa pagka-offload muli. Ibang usapan pa raw ang ginastos sa flight at hotel accommodations na abot sa 30,000 pesos. Kahit na meron naman po akong pinakitang proof na kaya ko pong gastusan yung sarili ko po sa travel ko po. Na parang wala ba akong karapatang mag-multi-city ng travel. Ayon sa Bureau of Immigration, may kahinahinalang travel pattern na nakita kay Brazil. May mga inconsistencies po doon sa statements niya at saka mga documents na pinakita po. Nakitaan din po siya ng suspicious travel patterns doon po sa kanyang mga biyahe na ipipresenta. Hindi raw madetalye ng BI dahil pribado raw ito, pero karaniwan daw nakikita ito sa itinerary ng turista. Yung itinerary po siguro ng isang individual is part of the things that we are looking into, as well as kung nakikita po itong pattern na ito in previous cases of human trafficking. If this travel pattern keeps on repeating, halimbawa, or nakita sa isang individual ngayon, at ito po yung paulit-ulit na nakikita sa mga previous cases ng mga human trafficking victims, it becomes a red flag for the immigration officer who is assessing the traveler na nasa harap niya. Wala rin daw kinalaman ng dating record na pagka-offload ni Brazil, kaya ito nangyari ulit. Kaugnay naman sa ibang mga tanong na tingin ni Brazil ay hindi kailangan, iimbestigahan daw ito ng BI. Hearing that po, yung mga posisyon or rango ng partner would not siguro be part of the regular questions of an immigration officer because it does not say anything about the travel. May babalik pa kaya ang ginastos niya sa flight at hotel? Kung makita po natin na meron pong lapses doon sa immigration officer, sa actions po ng immigration officer, it is well within the right po of the subject na mag-request po kung ano po yung nakikita niya na kinakailangang action against the officer or against po or dun po sa kanyang kaso. Maaari rin daw magreklamo si Brazil sa Bureau of Immigration kung tingin niya yung walang dahilan para ma-offload siya. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na seated tayo sa kakaibang dance competition sa Pampanga. Pwede kang humbataw at mag-stunts na pangmalakasan. Basta ang rule sa dance floor, bawal tumayo sa upuan. Yan ang terak makalukluk o sayaw na nakaupo sa bayan ng San Luis. Si Cecilia Dance Competition ng elementary at high school students. Deserve nila ang standing ovation. Nakaupo man kasi all out naman sa paghataw. Wow na wow! Bumisita sa GMA Network ang ilang estudyante ng The Wharton School ng University of Pennsylvania. Sinalubong sila ni GMA Executive Committee Chairman Joel Marcelo Jimenez at GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz. Naroon din si GMA International First Vice President Joseph Jerome Francia. Sinagot ni Mr. Jimenez at GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and concurrent Chief
Risk Officer and Head of Program Support Department, Reggie Bautista, ang mga tanong ng Wharton students kaugnay sa pagpapatakbo ng GMA Network. Inikot din ng Wharton students sa GMA Network Center. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang newsroom at mga studio. Kinumpirma nga ng Presidential Communications Office na nasa kustodiya na ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, inihain ang warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court pagdating niya kaninang umaga mula Hong Kong. Ang arrest warrant para sa dating Pangulo ay para sa crimes against humanity. Nagugat ito sa mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa PCO, nasa mabuting kalusugan ang dating Pangulo matapos suriin ng mga doktor. Nasa Villamor Air Base si Duterte sa mga sandaling ito. Sa ngayon, pinagbawalang papasukin doon ang kanyang mga kaalyado, doktor at abogado pati na ang media. Unlawful arrest. Yan ang pahayag ni Attorney Salvador Panelo na dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagkakaaresto sa dating presidente. Sabi ni Panelo, hindi pinayagan ng PNP na makalapit ang mga abogado ni Duterte sa kanya nang siya'y makabalik sa Pilipinas. Naniniwala siyang walang kopya ng arrest warrant ang pulisya, kaya hindi pinalapit ang abogado ni Duterte. Illegal daw ang pagkakaaresto dahil galing ang warrant sa International Criminal Court na anya'y wala ng jurisdiksyon sa Pilipinas. Criminally liable o may pananagutan daw ang mga nag-utos ng pag-aresto kay Duterte. Wala na raw sa panganib si Pope Francis ayon sa Vatican. Batay sa kanilang pinakahuling pahayag, maayos ang pagtanggap ng katawan ng Santo Papa sa kanyang mga gamot. Katulad nitong mga nakaraang araw, bumuti raw ang resulta ng kanyang mga blood test at clinical assessment. Hindi pa naman tukoy kung kailan makalalabas ng ospital si Pope Francis. Mahigit 3 linggo nang nananatili sa ospital ang Santo Papa dahil sa sakit na double pneumonia. Tagaktak pawis talaga dahil sa high heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Sa Batangas, dama rin naman daw ang kabaitan na isang tsuper. Ala, patunay raw na basta driver, certified giver. Etong ang libreng sakay para sa mga PWD at buntis with libreng pamaypay pa, ha? At ngayon, dagdag pa sa pakulo ni Adonis Edrinal ang free na tubig para sa mga pasahero. Ang galing naman, malamig na mineral water po yan. Saktong pamahiduta uhaw ngayong malinsangan ang panahon. Kaya kung bet nyo raw ng biyaheng mala first class, kiyempuhan nyo raw siya sa rutang Batangas City, Bawan. Viral online ang Beat the Hit video with 12.2 million views. Trending! Ang galing!